Guys, pansin nyo ba? TikTok, Facebook, YouTube, or other social media platforms na wala masyado silang New Year resolution ngayong 2026. Alam nyo ba guys, kasi maraming taong naghihirap. Ito nga, sabihin ko nga sa inyo na talaga na importante talaga ang pera sa buhay ng tao. Hindi imposible na minsan nagkukuripot yung tao is parang sinasamba niya na yung pera. Hindi ganoon. Siguro mayroong ganung tao pero hindi lahat. So guys, tayo minsan meron tayong kamag-anak na nangingi sa atin ng pera pero hindi natin mabigyan. Ito kasi yung dahilan guys. Una, hindi nyo naman alam yung kalagayan namin dito. Meron din kaming utang, may binabayaran kami sa bahay, sa tubig, sa ilaw, sa araw-araw na panggastos. Yun guys, kaya nga sabi nila, is that money you want? Ayun, yun yung mga sinasabi ng mga mayayaman sa mga mahihirap na ang hanap lang is pera. So ngayon guys, maging practical tayo guys na talaga sa panahon ngayon, sa generation natin ngayon, napakahalaga ng pera sa bawat tao dahil maraming tao ang hindi nabubuhay ng walang pera. Alam nyo hindi nabubuhay, ibig ko sabihin, hindi sila nakakakain. So may mga taong namamatay dahil sa gutom. Tama po ba ako? May namamatay dahil hindi sila nakakain ng tama. Nagkakasakit sila, ayan. As na hospital sila, wala silang pera. Yun yung mga ah, yun yung talagang kauna-unahang dahilan kung bakit napaka-importante ng pera sa ating mundo. Kahit saan pa yan, kahit mapaibang bansa pa yan, 'di ba marami din sa atin na kapwa natin Pilipino nag-a-abroad kasi akala nila is dun sila kikita ng malaki. Pero hindi lahat pinapalad, siniswerte. Dahil minsan nagiging ano lang sila, halimbawa ang apply nila dun is factory, yung halimbawa lang for sila doktor pero pagdating nila sa ibang bansa, ano nagiging trabaho nila? Minsan nagtatago pa sila dahil nga nag-expired yung kanilang visa, yung ganyan, naging TNT sila. Kumakain sila para may padala lang sila sa Pilipinas dito sa ating bansa. So, ayan, napakahalaga ng pera. Pero sana wag hindi aanuhin ng pera, wag natin sasambahin yung hindi yung ano ba, yung parang sasambahin natin yung pera na oh my God, kailangan natin magpayaman para mas umangat tayo sa buhay. Tapos yung mga ano natin, yung mga dati nating kamag-anak, yung mga kilala natin, istapak-tapakan natin. Kumbaga, kalimutan natin sila, pagyabangan natin sila dahil may pera na tayo. Hindi ganun. Alam nyo guys, pag meron kang pagmamahal sa iyong puso, marami kang kaibigan, maraming dadamay sa iyo. So napakagaan sa loob na nakakatulong ka sa iyong kapwa, na maraming humahanga sa iyo dahil nga mabait ka, matulungin ka. Yun, sana someday ako naman yung maging mayaman. Kasi pag ako yung naging mayaman, ang dami kong priority, ang dami kong gustong gawin na para makatulong. Unang-una sa mga makikita ko diyan sa mga lansangan, gusto ko silang bigyan ng pagkain. Sa iba kasi, sabihin natin, oo, madali magsalita sa video na bakit hindi mo bigyan ng pagkain, ganun. So, guys, hindi naman gaano kalaki yung sinasahod namin. Talagang pangsakto lang. Minsan nga, nagtitipid pa kami sa 100 namin. Kailangan, kahit mga, kung pwede is 50 a day. Pero, di ba ilang beses naman tayo kumain sa isang araw, di ba? Ganun. Kaya minsan sana maintindihan nyo kami minsan tayo kasi hindi naman natin kailangan ipakita sa video or sa maraming tao na nagbibigay tayo ng pera, ng tulong, pagkain sa mga taong nangangailangan. Hindi ganun guys, kasi kung aanuhin nyo ko, oo, hindi ko kailangan i-video. Pero nagbibigay ako pag may nakasalubong ako, lalo na pag malayo na ako, tapos feeling ko, syempre di ba nanghingi lang naman ng 5 piso ng barya, binabalikan ko pa yun. So yun kasi guys, parang feeling ko pag nakapagbigay na ako, ang gaan kasi sa pakiramdam na kahit pa paano sa maliit na pagbibigay mo or maliit na salapi na binigay mo is parang kahit pa paano bukal sa puso mo yung ganun. Parang nakaka-proud na nakakatulong ka sa ibang tao kahit sa simpleng tulong, maliit man o malaki. Yun, nakakagaan ng
pakiramdam. So guys, sana do sa mga friends ko, sa relatives ko, sana huwag kayong magtampo dahil talagang ang hirap talaga ng pera, ang hirap ng sitwasyon. Kailangan makabayad muna sa utang para ay, hindi ko kayo nakalimutan. Sobra, miss na miss ko na kayo. Hindi lang to para sa relatives ko, syempre sa mga friends ko, sa ibang tao din, sana ma-inspired sila sa video na to, at sana wag silang panghinaan ng loob na minsan nakakalimot na yung kanilang mga relatives din, mga kamag-anak na, kasi hindi na sila minsan try nyo din na kumustahin kami or kamustahin namin kayo, kasi masarap pa rin sa pakiramdam na kahit walang wala ka or mayroon ka tapos nangangamusta ka, 'di ba? Parang feeling mo ikaw, ako halimbawa, ako nakaluwag-luwag ako yung may pera ko kunwari lang, tapos siya wala, sabi kamusta pa, syempre naman ay nangumusta, alam ko na yung kalagayan niya, so baka naman pwedeng makatulong kahit pa paano. Pero wag niyo naman asahan guys na na palagi or minsan lang, kasi minsan 'di ba, parang once in a year tayo, two times so ba yun, o ganun na tayo nakapagbigay. Syempre guys, binabudget pa yung pera kung paano hatiin yung budget mo pang araw-araw at yung itutulong. So sa mga tao lang, sa ibang tao, sana maintindihan nyo rin guys na hindi lahat ng minsan kahit may trabaho tayo, kumakain tayo or lumalabas tayo, kumakain tayo sa restaurant, is parang rin naman, parang treat yourself. Kumbaga ako yung may trabaho, kumain ako, hindi ibig sabihin na pinagmamayabang ko na may pera ako at may trabaho ako. Syempre parang deserve ko rin para sa sarili ko na minsan ilabas ko rin yung sarili ko, kumain ako sa labas, ganun, 'di ba? So sana wag niyo naman pagchismisan na ay ganito, porket may trabaho nakakalimot na kain ng kain sa labas, ganun, hindi nagpapadala, yung mga ganun. Alam natin yung mindset ng Pilipino guys, alam nyo yan guys, na iba-iba tayo ng mindset. Marami tayong nasasabi sa kapwa natin na hindi dapat, 'di ba? Dapat nga kayo yung magbigay ng advice kung paano handle yung mga ganyang bagay para maunawaan ng bawat isa yung mga ganun. So sana guys, magtulungan po yung mga ganung bagay. Marami talaga naghihirap sa Pilipinas, kahit sa ibang bansa. So sana lang yung sa mindset lang natin is sana maging ma-understood. Yun, mahalin natin yung ating miyembro ng pamilya. Huwag nating kalimutan porket hindi nakapagbigay, ganun. Sana yun lang guys. Sana ako, kung mapera ako, maging vlogger ako. Kung sana kung totohanin ko maging vlogger ako at makilala ako ng ibang tao, tutulong ako guys, promise. Hindi ako yung taong nakakalimot. Ako, hindi porket na hindi kita kinakamusta ibig sabihin nakalimot na ako. Minsan kasi may time na parang sa isip mo, sana siya naman yung mangusta sa akin, hindi palaging ako yung nangangamusta sa kanya. So yun kasi yung ng mindset ng mga tao, 'di ba? Porket parang nasanay na sila na ikaw na lang ang kakamustahin. Dapat naman mag-follow follow back ka rin. Kumbaga ka rin, basta mag-reach out ka rin para mapag-usapan nyo kung ano man yung dapat nyo pag-usapan, kung ano man yung mga hindi nyo pagkakaintindihan. So ayun lang guys, gusto ko lang sabihin na kahit gaano pa kaimportante ang pera sa buhay ng tao, huwag nating kalimutan ng ating pagmamahal sa ating kapwa or sa ating mga pamilya. Yun lang, and have a good day. Yun, makulimlim na guys. So yun lang, keep safe, at saka huwag nyo kalimutan mag-subscribe, mag-follow, mag-share, mag-comment. Bahala na kayo kung ano yung comment nyo, kung bibash nyo ako bahala na kayo, basta ako hindi naman ako affected. So ayun lang, enjoy lang natin yung buhay natin, dahil nga ang buhay natin is iisa lang. Hindi natin kailangan stressin na nating sarili para lang sa ibang tao or basta sa mga problema dumadaan sa atin. Huwag natin stressin sarili natin, dahil dapat ang namumblema is yung
problema o kaya dinadaanan lang natin yung problema natin yan. So yun lang guys, bye bye.